Alden Richards. Bro! Nag-uusap pa kayo ngayon? Oo, up to now. Yun naman ang isa sa nakatrabaho na sobra ko na-appreciate. Kasi, di ba, weird na yung ibang network magsasama. Pero kami yung friendship namin up to now, sobrang solid. Ano ang aasahan niya? Privacy? Imposible yun. Halusinasyon yun. Hanggat sila pa rin dalawa ay magkarelasyon, patuloy pa rin silang bubusisiin ng publiko at pag-uusapan. Kaya yung sinasabi niya, bakit daw may mga tao na hindi man lang binibigyan ng pagpapahalaga ang privacy o kapribaduhan ng kanilang kapwa? Wala kayong aasahan. Correct. Naku, dapat hindi sila pupunta sa public places. Ay, lago na lang sila. Doon lang sila sa loob ng kwarto. Huwag na sila lumabas. Sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Sa loob ng establishmento na kung saan walang nakakapasok sa ibang tao. Pwede naman silang mag-order ng pagkain. Hindi na lang nila kainin sa loob ng bahay. Bakit doon palalabas pa? Tapos sasabihin, toxic ang mga bashers, toxic ang mga netizens dahil hindi sila binibigyan ng privacy. Wala. Ang kapribaduhan, magiging pangarap lang yan, Mayor Alcala. Hello, Kathden fans! Ito na nga ha, si Ma'am Catherine may dalawang bagong finalo sa Instagram. Si Sir Alden naman, itong kanyang bagong negosyo, no? Ay magbubukas. Grabe, kaliwat kanan talagang ako ay sobrang busy din po, no? At saka busy lalo-lalo na pang Kathden. So nagpapasalamat tayo kasi ang dami nilang ganap mga kasus. And then ito si Mayor Mark Alcala at saka marami pa tayong items mga kasambreros. So unahin natin ito, si Ma'am Catherine may finalo siya, no? Sa Instagram. Kasi pag si Ma'am Catherine talaga pag nag-follow, mga artista, di ba, pa nag-follow, talaga may value, no? Parang gusto nila yung mga tao. So, alam niyo ba kung sino? So, don't worry kasi hindi naman lalaki mga kasambreros ang finalo ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram, kundi mga members ng BINI, no? Na Filipino Female Group mga kasambreros. So, pina-follow nila. And si BINI Joanna kasi, close na close to kay Sir Alden mga kasambreros. So, finalo siya ni na Ma'am Catherine. Si BINI Joanna na po ito mga kasambreros ay sobrang fan ito, no, ni Sir Alden mga kasambreros. So parang connected na rin sila mga kasambreros kasi nga si Ma'am Joanna or si yung BINI Joanna mga kasambreros ay sobrang clingy ito. Or parang hinahangaan talaga Sir Alden mga kasambreros. Doon sa may Edis Choice Awards ba yun? Or sa Guillermo Mendoza. Parang PMPC yata yun na awarding. Parang talagang si Ma'am BINI Joanna ay talagang nagpa-picture and then close na close kay Sir Alden mga kasambreros. So connected pa rin sila mga kasambreros, no? Kasi nga close na close si BINI Joanna din kay ano. And then si Marlene, actually yung mga BINI talagang hangaan nila si Sir Alden din mga kasambreros. So alam na natin, no? So talagang kinonek eh, no? So pero yun talaga, totoo talaga po yun si BINI Joanna ay sobrang close na close at saka hinahangaan si Sir Alden mga kasambreros. And then ito, next item natin. So ito na ang bagong negosyo ni Sir Alden mga kasambreros. Naglagay na sila ng tao dito parang takip doon sa McDo na bubuksan na nila mga kasambreros soon. So nakalagay dito ay magbubukas na siya sa lalong madaling panahon mga kasambreros. So ito po ay McDo mga kasambreros, no, another franchise ni Sir Alden gaya ng kanyang na-mention din sa interview na he is into business talaga mga kasambreros. So mapapasana all ka na talaga, no, sa sigasig at saka sa mindset at saka sa plano, no, at saka action ni Sir Alden Richards mga kasambreros sa kanyang buhay kasi nga may direksyon talaga. Kumaga pa merong yung kanyang parang meron talaga siyang patutunguhan. So yun, may purpose, may may klaro at malinaw na direksyon sa buhay. Kumaga pa may good perspective ba, no? At saka right perspective mga kasambreros sa buhay. Kung kaya Ma'am Catherine, huwag ka na maghanap ng iba, huwag na politiko kasi baka mabahiran ang iyong pangalan. De joke lang po. So pero ganun po siya, no. So sabi dito ay more to love soon. Tapos sa barangay
Santa Rosa, Laguna, mga kasembreros. So barangay, so ito po ay ano, dito, Santa Rosa, Laguna, City of Santa Rosa. Hindi ko na ano yung barangay niya mga kasi naputol siya. Pero yun, excited na no, nag-post actually silang caption dito sa ano na mahaba sa kanilang McDo page mga kasembreros, no. So na kung saan ay aabangan din ito talaga ng mga fans at saka mahilig sa McDonald's. So coming soon, sabi dito sa KitKat Adventure, coming soon McDo sa Barangay Kanluran pala, Santa Rosa update. This is it, Kita Kits, no? Sabi niya, KitKats na from the groundbreaking ceremony led by Mr. Alan Richards in last July 2024. Here's the latest update on the upcoming McDonald's Barangay Kanluran, malapit lang sa simbahan. So yun pala siya, Barangay Kanluran, Santa Rosa, Laguna. Excited na kami to see kung magmamatch ba to sa classic vibe ng mga ancestral houses nearby gaya ng Dunkin. So may Dunkin Donuts and pwede nung abangan natin together kung anong magiging final look nito. Stay tuned dito lang sa page for more updates, no? So grabe, no? Congratulations, Sir Alden. Talagang all-in-one ka na. Pwede ka na maging tatay, maging asawa, and so on. And then ito, next item natin mga kasembreros. So, yung pulang araw dun sa may Catholic Mass Media Awards nga no kahapon, 47th yata yon. So yun, no? Ito na yung parang dun sa ceremony mismo na kung saan ay tinanghal nga na Best Drama Series ang pulang araw mga kasembreros. So ito yung kanyang video clip, no, na kung saan ay malaking karangalan na naman ng pulang araw mga kasembreros. So congrats, no, kaliwat kanan ang dapat i-congratulate kay Sir Alden mga kasembreros. And then ito, so yung si Mark Alcala at si Ma'am Catherine na i-ano na Nanay Christopher Min dito, no, na parang sinasabi nila na imposible na magkaroon ng privacy, no, sina Mayor Mark Alcala at Catherine, na wala naman talaga, no. Kasi sabi niya dito ay bawal ang privacy kasi nga public figure sila, sikat sila, so hindi po pwede. So sabi ni Nanay Christopher Min ay magkulong kayo sa kwarto kung gusto niyo magano. And wala naman talaga, no, parang yung issue lang talaga na mga source mga kasembreros. Ito lang talaga yung yung talagang hindi mamatay na issue kasi nga may source. Tapos ang source na ito ay hindi naman legit, wala namang picture, wala namang video kahit ni isa. Puro mga pinagdikit lang mga kasembreros. So yun, may point din naman si Nanay Christopher Min dito, no. I would agree na bawal ang privacy at hindi naman pwede ang privacy dito mga kasembreros na all the time na lang. Kunwari, pag nagde-date sila for example na wala naman talaga isang malaking imahinasyon. Tapos pag nagde-date sila tapos may mga fans na magpa-picture, sabihin, hindi pwede. So hindi naman pwedeng ganun mga. And knowing si Ma'am Catherine, di ba, sobrang close at saka sobrang bait nito sa mga fans, mga kasembreros. So kung kaya hindi pwedeng hindi magpapa-picture, hindi magpapa-video mga kasembreros kasi nga ay sobrang bait ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So talagang hindi po pwedeng may privacy ang gantong uri ng relasyon. Kasi sila di ba, sina Bea Alonzo, sina Maine Mendoza, kahit sila sa pagpunta, sino pa ba, yung mga sina Dominic Roque, no, sila Sue Ramirez. So parang since sobrang sikat nila, nakikita talaga, tsaka may mga videos na nakikita magkasama sila, and any other partners mga kasusor tandem sa na sikat mga kasusor, lalong-lalo na si Ma'am Catherine at si Mayor Mark Alcala. Tingnan na natin pag lumabasin sila na magkasama, tingnan natin kung hindi magkakalat yung video at saka picture mga kasusor sila. So parang nonsense at saka illogical mga kasembreros na sabihin nila na may Mayor Mark Alcala Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So pero hayaan na natin sila, no, kasi dyan sila dito masaya mga kasembreros, hayaan na natin sila. So yun po. So next item natin mga kasembreros ay ito na nga, no, itong si Ma'am Julia Montes din pala ay nagkaroon ng interview, no, with DJ Chacha. Isama ko lang dito mga kasembreros. So parang dito ay hanggang ngayon pala ay nag-uusap daw sila ni Sir Alden and so on.
And nagpapasalamat siya kasi si Sir Alden ang isa sa mga nakatrabaho niya na sobrang bait at worth keeping, mga kasembreros. So alam natin, nag-uusap sila, no? And Ma'am Catherine, so ito isa sa mga tulay ito, no? Ng Kathleen, mga kasembreros. So bro nga ang tawag niya dito kay Sir Alden, mga kasembreros. So sobrang appreciate niya si Sir Alden, mga kasembreros. So parang yun, sabi niya na ibang network at saka ibang network siya, tapos nagkasama silang trabaho. So sobrang solid, no, yung kanilang samahan, mga kasos, nang hanggang ngayon ay nag-uusap sila, mga kasembreros, which is ginagawa din ni na Ma'am Catherine at Sir Alden, kasi nga nag-uusap talaga sila individually, mga kasembreros, at saka personally at saka secretly, mga kasembreros, or privately. So yun po. And then ito, next item natin. So may ano na pala meron na palang tickets at saka prices, mga kasembreros, yung music festival ni Sir Alden, no? Kakalabas lang kanina. So naglabas ang Wonderful Moments ng mga tickets. So ang pinaka dito is VIP ay 5,000, tapos yung C81, di ko lang kung ano itong C81, no? 3,000, C82, 2,000, tapos yung general admission yata itong 1,000, mga kasembreros. So kung trip nyo po na pumunta at saka maging part ng music festival sa December 6 and 7. So ito po ay parang in advance na nila, no, kasi October pa lang, kasi baka magkaubusan ng ticket agad-agad para magkaroon sila ng long preparation, long days and month of preparation, mga kasembreros. And then ito, so next item natin, so share ko lang din ito, no, itong kay Ma'am Angel na bunso ni Sir Alden. Nag-post siya sa kanyang Instagram account ng kanyang mga pictures, no, na nakakulay white siya, parang uminom siya ng tsaa dito or milk tea, mga kasembreros. So ang cute lang dalaga na ni Angel, no, 15 years old si Ma'am Angel, mga kasembreros. So actually yan lang sa ating Kathleen items, no, last items natin yan, mga kasembreros. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 30, 2025. Thursday na po. No, Blessed Thursday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakaganda at napaka-the best na salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Hindi Para Ipahiya Ka. 1 Corinthians 4 verses 14 to 15. I do not write, Apostle Paul speaking, these things to shame you, but as my beloved children, I warn you. For though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. So napakaganda nito, mga kasembreros, kasi ang tono ni Apostol Pablo dito ay hindi para ipahiya yung mga tao sa simbahan sa Corinto, kundi parang father figure siya dito, mga kasembreros, no? Sasabi niya dito na parang kinumpara niya na yes po, pwede kayo magkaroon ng 10,000 instructors na para sa Panginoon, preachers, or for example magkaroon man kayo ng napakaraming pastors, pero sabi niya dito ay ipinanganak ko kayo, no, sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, na kung saan ay naging spiritual children niya itong mga taga-Corinto, mga kasembreros. So ang ganda, ang puso ni Apostol Pablo dito ay nababasa mo talaga na he is really concerned, no, not to put Corinthians to shame, pero gusto niyang i-warningan ba, i-advisean or paalalahanan ang mga tao sa Corinto bilang kanyang mga anak sila, at saka pinanganak sila in spirit, mga kasembreros, sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ through the gospel, mga kasembreros. So Paul is encouraging believers in this verse to emulate his behavior and actions as a father figure, no, sabi natin kanina, in the Christian faith. Just like a father guides and supports his children, Paul is inviting the believers to follow his example of faith, love, and service to God. So parang gusto niya rin dito na gayahin siya ba yung kanyang devotion, yung kanyang paglilingkod sa Panginoon, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang service, yung kanyang pananampalataya,
yung kanyang pag-asa, no, everything that he's doing mga kasembero sa Panginoon ay in-encourage niya yung mga Corinthians na gayahin. And same goes sa atin mga kasemberos, no? Kailangan gayahin natin yung pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, yung paglilingkod sa Panginoon, yung kanyang devotion na hindi man natin mapapantayan yung gawa ni Apostol Pablo because Apostle Paul is Apostle Paul. Pero gayahin ba, no? Just like Jesus Christ, mga kasemberos, gayahin natin siya sa kanyang pagiging loving, sa kanyang pagiging mapagkumbaba, sa kanyang pagiging kind, sa kanyang pagiging merciful, maawain mga kasemberos, yung kanyang care and concern mga kasemberos sa kapwa mananampalataya, and so on, especially sa ating family. So he's setting himself as a role model for others to learn from and imitate in their own journey of faith. Paul emphasizes the importance of membership and leadership within the Christian community by calling believers to imitate him as a father in Christ. So, ang membership magkaiba sa leadership kasi kapag ikaw ay member lamang ng isang pamilya or ng isang church mga kasembreros, well, of course, you have to place yourself appropriately, no? Kung saan ka lulugar, kung anong tasks mo, kung ano ang dapat mong gawin, kung ano lang yung pwede at hindi mo pwedeng gawin. So, ganun siya. May limit, mga kasembreros. So, bilang leader, no, leadership, nasa leadership role ka, nasa hanay ka ng mga pinuno ng church, ay iba rin, of course, no, yung iyong gagampan ng role, mga kasembreros, which is mas mabigat at mas marami kumpara sa mga members. Parang sa family, no, ang roles ng tatay at saka nanay magkaiba sa role ng anak sa magulang, no? But united at saka bonded ng pag-ibig, mga kasembreros, yung relationship na iyon. So, ganun din ang in-emphasize dito ni Apostol Pablo na gusto niya yung mga believers ay mag-learn, no? Matuto sa mga experiences, sa teachings, no? Sa mga turo, and then sa attitudes toward God at sa ibang tao, mga kasus. Kasi kung paano mo ituring at saka tratuhin ng Panginoon, magmamatter yon, no? Kung may takot ka sa Panginoon, syempre mahal mo at saka may takot ka rin sa iba, may takot ka rin na magkasala sa iba, mga kasembreros. So kung mahal mo ang Diyos, of course mahal mo rin ang tao, mga kasembreros. Mas priority lang talaga at saka number one ang Panginoon, mga kasembreros. He wants believers to learn, so sabi, though through his guidance, Paul aims to help them grow in their own spiritual lives and become stronger disciples of Christ. So, parang tatay lang talaga, no? Ang ni Apostol Pablo dito na kagaya ng tatay natin na wala silang hinangad kundi ang maging malakas tayo, maging pag dumating ang hamon ng buhay, maging fearless tayo, no? Maging matatag tayo, mga kasembreros, maging strong, and of course, no, maging Christ-like, mga kasembreros, maging maibigin, maging mapagpakumbaba, maging maawain, and so on, mga kasembreros. So, kagaya ng isang tatay. Paul's words remind us of the power of leading by example and the impact it can have on nurturing and shaping the faith of others. So, ang effective nitong leading by example, mga kasembreros, ang isang magulang or ang isang kuya, for example, kung sino man dyan, kahit na araw-araw man niyang sisigaw dyan, araw-araw mag-uutos, kung hindi nakita sa kanya, mga kasembreros, yung pagiging magandang halimbawa, hindi yun effective. May mga tao naman, may mga, kunwari, tatay natin, magulang natin, or kung sino man dyan na guardian, kahit na konti lang yung words nila, pero nakita mo sa actions nila, sa prinsipyo nila, yung attitudes nila, yung plano nila, yung choices nila, kung may mga taong maprinsipyo at saka tama, mga kasembrero. So, yun yung mga hahangaan mo talaga, no? Kagaya ni Sir Alden, talagang hanga tayo sa kanyang prinsipyo, mga kasembreros, no? Nobody is perfect, yes, pero ang tao ay pwedeng at magkaroon ng prinsipyo na pwedeng matutunan din ng iba at maging inspirasyon, no? Kagaya ni Will Ashley, no? Inspirasyon niya si Kuya ni Alden, and yung scholarship foundation Sir Alden, of course, no? And so on, mga kasembreros. So, ina-address dito ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians or sa mga Corinthians, mga kasembreros, with a heartfelt and almost parental tone in 1 Corinthians 4:14, mga kasembreros, no? At ang verse na ito ay parang tulay siya ba between his rebuke and his encouragement. So, disiplina siya, yes, pero merong encouragement at the same time. Iba kasi yung rebuke ka lang ng rebuke, mapagalit ka lang parati, sigaw ka lang parati, advice ka lang parati, warning ka lang parati, paalala ka lang parati. So,
iba yung parating ganon ka lang mga kasmeros, at saka hindi nila naiintindihan na beyond your advice, beyond your reminders ay merong care, merong encouragement, merong love na nakapaloob doon mga kasembreros. So kung kaya ang tao, yung recipient ng iyong advice or counsel or paalala ay hindi sila nakikinig at hindi nila sinusunod kasi nga hindi nila nakikita sa iyo, no? Mga kasembreros, so ganun po siya. So dapat nakita rin po sa atin mga kasembreros. The Corinthians were grappling with divisions, immorality, and misunderstandings about Christian doctrine. Paul wrote in this letter to correct and guide them. Understanding the context helps us see that Paul's words are not merely corrective but also deeply caring. So, yun nga, sabi natin na sinasabi ng Biblia na hindi lang siya corrective, hindi lang siya disiplina, kundi merong deep care mga kasembreros. May malalim na yung pag-iingat at pag-aaruga sa kanila. Every discipline lies love, encouragement, and care mga kasembreros. So, ganun dapat ang maramdaman ng recipients ng ating mga counsel. He wants to steer them back onto the right path, much like a concerned parent would. So, parang napariwara yung anak nila, so gusto lang nilang disiplinahin, gusto lang nilang itama yung kanilang mga ginagawa mga kasembreros. So in today's fast-paced world often causes us to shy away from connection or correction because it feels uncomfortable. However, Paul's approach teaches us that genuine love involves guiding others back to the right path, even if it requires difficult conversation. So nandun talaga, no, kapag may mali ng ginagawa, kailangan minsan makatikim ng harsh words mga kasembreros. But after all, pag-ibig ang dapat nilang madama out of the harsh words or disciplines na ginagawa natin sa maring sa anak natin or sa asawa natin or sa kung kanino man dyan mga kasembreros na applicable po ang ganitong reminder. So sa ating final thought, imagine natin na we have to imagine and we have to imitate Christ mga kasembreros by being a model of grace and forgiveness. So Jesus forgave and showed grace to those who wronged him, setting an example for us to follow. We as leaders should also quickly forgive, extend grace, and offer second chances to those who may have made mistakes or poor choices. So kung anong ginagawa ng Panginoon natin mga kasasnaw ay ganun din po ang gawin natin so that hindi lamang tayo pagpapalain mga kasasnaw kundi ang pamilya natin at ang mga taong nasa paligid natin mga kasasnaw because He will guide us and hindi na tayo pababayaan mga kasembreros. So yun po siya. Alright, so now sa ating Word of God pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, imitation of Christ mga kasembreros, gayahin natin siya. Because He is the best and most perfect leader mga kasembreros. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po.